Sa abandonadong isla ng Corregidor, may mga lugar na bihira nang mapasok ng tao. Kaya may mga buhay ilang na dito na piniling manirahan. Ayun, ito na yung mga nakatira ngayon, no? Ang laki. Sila na yung mga nakatira ngayon dito. Ito yung naging isang kanyo ng Battery Heart, no? Tapos yung mga sundalo kung saan nagbaman dito sa kanyo na to, ito yung parang temporary barracks nila. Pasukin natin sa loob. Ito daw yung sa mga lumang pictures, dito nakasabit yung mga kama nila kasi yung mga sundalo, instead na bumalik pa sa barracks, dito na lang sila nagpapahinga. Maya-maya pa, may pamilyar na tunog kaming narinig. Sinundan namin ito. Sa abandonadong tunnel o lagusan na ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig, Ayun, ito na yung mga nakatira ngayon, no? ang gecko o tuko, parang sundalo na dahang-dahang kumagapang para magtago. Dahil sa digmaan, halos masira ang isla ng Corregidor. Wala ring natira sa gubat ito. Kaya maging tirahan ng mga hayop apektado. Pero makalipas ang 80 taon, unti-unti nang bumabalik ang buhay sa isla. Ang mga nasirang estruktura naging silungan at tahanan ng mga hayop. Ayan, no? Ito yung pinaka-air vent ng danan ng hangin dito para kahit nandito ka sa loob, hindi ka masyadong nasa-suffocate kasi may lagusan ng hangin papunta doon sa labas. Ang aming napuntahan, lugar kung saan nangingitlog ang mga tuko. Itong mga itlog na nandito, lalaki, oh. Ang dami nila. They're all over this area. Mukhang napisa na ang ilan sa mga itlog. Ito, may laman to. Yan, may laman. Yung tatlong yun, may laman. Itong isa, parang bugok na. Maya-maya pa, isang grupo ng mga batang tuko ang aming nakita. Ayun sila, ang dami, oh. Ayun! Tumpukan sila doon. So, ibig sabihin, may pagkain sila dito. Lumalabas sila dito sa mga butas para manginain sa labas. Or talaga may pagkain sila dito sa loob. Sa pinakadulong parte ng lagusan ng hangin, may mas malalaking tuko kami na nailawan. May mailap, pero ang isang ito, habang iniilawan ko ang pader, lalo pang lumalapit. Ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa mga putiki kabilang na ang tuko ay may negatibong phototaxis. Ibig sabihin, iniiwasan nila ang liwanag. Subalit, meron pa ring iilang mga individual, lalong-lalo na yung mga bata o yung mga juveniles na nagpapakita ng interes kapag may ilaw. Ito ay dahil sadyang may mataas silang level of curiosity compared dun sa mga matatandang tuko o yung mga adults. Isang posibleng dahilan din ng kanilang pagsunod ay ang paghahanap ng pagkain. Alam naman natin na yung mga insekto ay attracted sa lights at ito yung mga paboritong pagkain ng mga tuko. Ang mga tuko, may madikit na paa o sticky feet na ginagamit nito sa pag-akyat at paggapang. Dito yung parang velcro nila na paa, kaya nakakalakad sila dito sa walls. Very sharp teeth, pero maliliit lang. No? Kung magagat tayo, medyo masakit, but it will not harm us. Espesyal din pati ang mga mata nito. Look at those eyes. Oh. Kasi ang dilim nga naman dito sa loob. Halos wala talagang ilaw. Pero napakalaki ng mga mata niya. Enough to see in the dark. Meron itong vertical pupils na kayang takpan ang kanilang mata para maproteksyonan ito sa sobrang liwanag.
Kakaiba rin ang dila ng mga tuko. Yung kanyang dila, eventually, yun, nasa dulo ng kanyang mandible so that kapag may gumagalaw na insect na gusto niyang kainin, kin-extend it. May isang nakaagaw ng pansin sa amin dito, isang tunnel. Tapos sa bandang dulo, guho yung ano niya, yung kanyang dulo. Uy, grabe ito, oh. May nakatira ditong mga ibon. Compared to the other tunnels na pinuntahan namin, mas kakaunti yung mga swiftlets na nakatira dito. Napansin ko rin na puro adult o matatandang swiftlets ang nandito. Halos ayaw nitong umalis sa pugad. Paliwanag ni Dr. Juan Carlos Gonzalez, isang eksperto sa mga ibon. Marami kasing ibon na makikita mo sa mga caves and crevices. So of course, they make use of man-made habitats nowadays, especially mga abandoned building. So pag medyo nasa buka na lang siya ng isang building o ng cave or overhang, usually find a lot of these gray-rumped swiftlets. Espesyal ang mga ibon na ito dahil laway kasi nila ang ginagamit sa paggawa ng kanilang pugad. Dagdag pa niya, It's usually the male who builds most of part of the nest, and he builds them all up with laway. So yung dinidikit dun sa material, of course, any material, whether grass or leaves or even feathers, sumasama dun kaya medyo nagiging darker yung kulay. ang kanilang paa nakadisenyo pang sabit kung saan ito nangingitlog. What's amazing about glossy swiftlets and gray-rump swiftlets for that matter, they are resilient kasi nga nakaka-adapt sila sa mga changes sa environment. Sweeping insectivores din ang swiftlets. Ibig sabihin, mga lumilipad na insekto ang kanilang kinakain. Bukod sa amin, tila may iba pang napadaan dito. At inaabangan ang mga ibon. Oo nga. Eto may sabi ko na eh. So kung may balatang ahas, so ibig sabihin, pinagbalatan nila ito. Kasi madilim nga, perfect area ito for them to hide and then magpalit ng balat. Posibleng sinusundan ng ahas ang mga ibon, lalong-lalo na kapag ang ahas na ito ay isang arboreal species o yung mga ahas na umaakyat. Umaakyat sila kasi nanguhuli sila ng mga sisiw o yung mga itlog para kainin. Kung may balat ng ahas na naiwan malapit sa mga ibon sa pugad ng ibon, maaaring ito ay indikasyon na nagtagal ang ahas doon, baka naghintay, na mahinga o di kaya doon na mismo na nagpalit ng balat. Ang ahas din ay madalas matatagpuan sa mga madidilim o yung mga malalamig na lugar kasi dito may mas mataas na humidity na tumutulong sa matagumpay na pagpapalit ng kanilang balat. Samantala, ang palaka na ito tila nagpapahinga. Habang nakapatong sa tipak ng pader ng gumuhong parte ng tunnel. Ang mga palaka ay gusto nila yung mga moist environments o yung mga lugar na malapit sa may tubig. Pero dun sa tunnel, kahit mukhang walang tubig doon, maaaring may sapat na moisture doon sa loob, lalo na kung ito ay madilim at malamig. So ang tunnel ay maaaring nagsisilbing protection nila sa init, sa kanilang mga predators at panlabas na mga stressors. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.